Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSPI. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Arangkada Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Arangkada Balita. Of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Welcome aboard sa ating programa Arangkada Balita. Ngayon ay araw na Huwebes, ika-5 sa buwan ng Marso 2026 at ika-15 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming boutique station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, sa aming news head, Miss Nurunin sa Mamintal Kusin. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras sa radyo natin, Caroline Abbas. 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Raiz Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin A. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Swat Avenue, Cotabato City. Limang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita. Ang Arangkada Balita ay sumasa inyo alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At para sa ating pangunang balita, pinangunahan ni BTA Deputy Floor Leader MP Attorney Suharto M. Ambulutu ang isinagawang Ramadan Symposium sa Cotabato City Jail, Mel Dormitory, PC Hill, Arichuan, Cotabato City noong araw ng noong ika-4 sa buwan ng Marso 2026. Naging panauhing tagapagsalita si Sheikh Sagiral Salinda at ang programa ay nakasintro sa tema ng Ramadan, isang paglalakbay ng pananampalataya, pagmumuni-muni, pagbabagong buhay at pag-asa. Dumalo sa simposyon ang mga jail personnel, mga persona deprived of liberty, mga interns sa BS Criminology mula sa Head Start College of Cotabato,
at mga BS sa Psychology intern mula sa Notre Dame University. 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Isang graduating Enamoro High School student sa si Nadia Ibad Harun ang agad na nasawi sa tama ng bala nga tinamo sa palitan ng putok ng dalawang mga teroristang grupo. Malinaw na walang paggalang sa banal na buwan ng Ramadan nitong Martes sa barangay Damatulan sa bayan ng Nabalawag sa Special Geographic Area sa probinsya ng Cotabato. Kinumpirma nitong Huwebes ng mga lokal na executive at ng officials ng isang unit ng Maguindanao del Norte Provincial Police Office sa Nabalawag ang pagkasawi ni Harun sa nasabing insidente. Ilang araw nang may girian ang dalawang labang mga teroristang grupo sa ilang mga lugar sa Nabalawag. Si Harun ay graduating high school student ng Gani LAP College Incorporated na hindi kalayuan sa bayan na Dato Piang sa Maguindanao del Sur. Naghahanda sanang lumikas nitong Merkules sa ligtas na lugar ang pamilya ni Harun dahil sa kaguluhang sangkot at dalawang teroristang grupo ng tamaan ng ligaw na bala na naging sanhi ng kanyang agarang pagkasawi. Walong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, election watchdog. Para sa iba pa nating mga balita, nagsagawa ng Bangsamoro Human Rights Commission ng Maguindanao del Norte Provincial Office ng isang human rights education session hinggil sa Bangsamoro Electoral Code noong araw ng Martes upang higit na mapanatag ang kaalaman at pananagutan ng mga duty bearers sa usapin ng halalan. Pinangunahan ni Provincial Director Attorney Edna Pandi ang talakayan kung saan tinalakay ang mahalagang probisyon ng batas at ang papel nito sa pagtataguyod ng malinis, inklusibo at makatarungang proseso ng eleksyon sa Bangsamoro Region. Ipinaliwanag din ang mahalagang reforma mula sa Bangsamoro Autonomy Act No. 35 patungo sa Bangsamoro Autonomy Act No. 88. Kabilang ang mga pagbabago sa sistema ng representasyon at pagpili ng mga kinatawanan. Binibigyan din ng aktibidad ang mga karapatan ng mga botante tulad ng malayang pagpapasya at pantay na pagtrato. Gayon din ang tungkulin ng mga duty bearer sa pagbibigay ng tama at sapat na impormasyon sa publiko. Sampung minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Pinagkaloob ng tanggapan ni Jafar Apollo Mikael Matalam ang 4 na airboat sa mga komunidad na madalas sa bahain sa Bangsamoro Tormosa Region ng Muslim Mindanao upang palakasin ang kakayahan sa disaster response. Saklaw ng distribusyon ang 3 komunidad sa Maguindanao del Sur at isa sa Special Geographic Area na pawang nakakaranas sa matinding pagbaha tuwing may malakas na pag-ulan. Kabilang sa mga benepisyaryo ng barangay poblasyon sa Pagalungan, Barangay Makainis, ang lokal na pamahalaan ng General Salipada Kipendato,
at ang munisipalidad ng Ligawasan sa SG. Ayon pa kay MP Matala, malayunin na pamamahagi ng airboat na higit pang mapalakas ang mga inisyatiba sa kapayapaan at kaayusan. Gayon din ang pagpapabuti ng pagtugon sa mga emerhensya, lalo na sa panahon ng kalamidad. Aniya sa pamagitan ng pagkakaloob ng angkop na sasakyang pang-rescue, mas mapabilis ang pagsasagawa ng rescue at relief operation sa mga apektadong lugar. Pinunduhan ang proyekto sa ilalim ng Transition Development Impact Fund ng mambabatas at ipinapatupad ng Ministry of the Interior and Local Government bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapahusay ang kahandaan at mekanismo ng pagtugon sa sakuna ng mga lokal na pamahalaan. Labing 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na nagsagawa ng area security ang Apatuan Municipal Police Station sa pamagitan ng pamahagi ng hadiah, isang makabuluhang inisyatiba ng pamahalang lokal ng Ampatuan sa pangunguna ni Dato Rasul Mabang Sangkin ng Ampatuan Maguindanao del Sur. Layunin ang aktibidad na matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga residente habang isinasagawa ang distribusyon ng tulong bilang suporta sa mga Muslim na nag-obserba ng banal na buwan ng Ramadan. Ayon sa mga otoridad, ang naging maayos at mapayapa ang kabuuang daloy ng programa sa tulong ng koordinasyon ng kapulisan at lokal na pamahalaan. Ipinakita na gawain ang pagkakaisa, malasakit at diwa ng bayanihan sa loob ng komunidad. Labing 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon sa gitna ng nagpapatuloy na armadong sagupaan sa ilang bahagi ng bayan na nagsagawa ng outreach initiative ang tanggapan ni MP Abdul Basit Arbinito para sa mga pamilyang lumikas mula sa kanilang mga tahanan at kasalukuyan nag-obserba ng banal na buwan ng Ramadan sa ilalim ng mahirap na kalagayan. Sa kabila ng umiiral na nabanta sa seguridad, nagtungo si MP Benito at ang kanyang mga kawani sa barangay Linantangan upang maghatid ng tulong sa mga residenteng napilitang lumikas dahil sa karahasan. Nag-organisa ang grupo ng isang iftar gathering upang mabigyan ng maayos na hapunan ang mga nag-aayunong sibilyan at namahagi rin ng ilang kilo ng bigas sa mga internally displaced person na pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation site. Ayon sa ilang residente, mas lalo umanong naging mabigat ang pag-ayuno ngayong Ramadan dahil sa kakulangan ng pagkain, malinis na tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. May ilan na nagsabing tinapay at konting pagkain lamang ang kanilang naihain sa oras ng pag-iftar mula nang sila ay napilitang lumikas. Layunin na nasabing outreach na hindi lamang tugunan ang agarang pangangailangan sa pagkain, kundi maghatid din ng pagdamay at suporta sa mga pamilyang humaharap sa hamon ng paglikas at pag-aayuno araw-araw. 15 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Ensema
kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin, at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba, mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang-gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako kasama ang aking pamilya ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, huwag kalimutan, tiyakapan tanong sa mapya, suingan abang sa moro. Wasukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno
ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na analo zinagatawa Ya Rasulullah Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidy and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahemuddin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya, patatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain o pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahemuddin, SGA, Barm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka
lahat ng nakikinig. Happy Ramadan, Mubarak sa atin lahat ng mga Bangsamoro na nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakauma sa uwan-uwan Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanlang Bangsamoro. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, orang siya sa SGA. So, orang na Bangsamoro. Bicako sa Kongo sa kinoma na Ramadanan niya na sana nanyarba kasabapan, kapunanan, kapag-isa-isa, kapag-ayo na yun, orang na Bangsamoro. Ternandan sa kapandili niya baka, kadima piya siya sa Ramadan malibagta so kapag ka mabatay sa puasa. Siabot naman sa ating susuwedo punong barangay ng Barangay Burikain, Badrolin, Santirio, Awe. Sukran. Bismillahirrahmanirrahim. As the blessed month of Ramadan arrives, I need computer parts and accessory shop located at Silsat Avenue, Cotabato City. Extend our heartfelt greetings to our valued customers, partners, and entire the community. May this holy month of Ramadan 2026, 1447, Hijra Islamic calendar bring peace to our heart, patience to our soul, and blessing to our home. May it be a time of reflection, compassion, and renewed faith. We pray that our days are filled with meaningful worship, our night with tranquility, and our efforts be rewarded with abundant blessings. On behalf of the management and staff at INIT Computer Parts and Accessories Shop, located at Silsat Avenue, Cotabato City, we wish you and your loved ones a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan al-Mubarak to one in all. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagsyukur ako kanu Allah Ta'ala kana katingguma menem sa tiempo no Ramadan. Nagosta no pantanan. Padyalamang ko sa mga pagali ko abang sa muro. Padyalamang ko sulangon no tupo no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines. Padyalamang ko sulangon no tupo datu utos sa Japakan, Raja Malang sa Ingad do Raja Boyan nakinat. Do sukapadpan ang mga tupo. Langkap ng kanulangon no balabala apagali ko. Yata nuran bagalan nakapamagayo na yun asikita no ba niya abang sa muro. Kagkakalimwa, kasompong, do mapag-isa-isa no lang no tuputan. Saki sulad na, wata na, so information officer no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines, do lang no kapad ang mga clan na Saki so putri, may masla utumatiman amil, putri na maning sa Raja Boyan sa Boyan, putri ako bunuda si Kilbakat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis.
Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic, open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita! Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 33 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa Arangkada Balita. Samantala, bago nating dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang ulat mula kay Morsileg Yaman sa kanyang report mula dyan sa may SGA. Yes, iarangkada mo na. Sa National Highway ng Barangay Pagagawan, Maguindanao del Sur, nito lamang kahapon, March 3, 2026. Kinilala ang biktima na si retired Police Major Elias Napisa Dandan o mas kilala bilang Chief Dandan at ang escort nito na si Raymond Buy. Si Dandan, na residente ng Lower Ladingan, Pikit, ay dating nagsilbi bilang hepe ng kapulisan sa Pikit MPS noong 2009 at Matalam MPS noong 2013 bago pa ito tuluyang nag-retire. Batay sa inisyal na ulat, binabagtas ng mga biktima ang highway lulan ng isang itim na Mitsubishi Strada pickup na may plate number LGT243 na napaputukan sila ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Dahil sa tinding tamang tinamo ng mga biktima, agad na binawian ng buhay ang dalawa sa loob mismo ng kanilang sasakyan. Nabatid na matapos ang kanyang karera sa PNP, nanatiling aktibo si Dandan bilang advisor at consultant sa peace and order situation sa bayan ng Pikit. Sa kasalukuyan, nagsasagawa pa rin ng hot pursuit operation ang mga tauhan ng Dato Muntawan MPS sa lugar upang matukoy o masakote ang mga nasa likod ng naturang pamamaril. At yan ang balita mula dito sa SGA. Ito si Radyo Natin Morsid Yaman. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama Pilipino, sama-sama Bangsamoro. Yan ang ulat mula dyan sa Special Geographic Area kaugnay sa dating COP ng Pikit MPS. Nasawi matapos sa tambangan sa National Highway ng Dato Muntawan ng Maguindanao del Sur sa Kalawa. 36 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
At ang oras na inahatid sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa may Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Search and Service Center. Para sa repair na inyong mga relo, analugman o mapadisitar, bisitahin lamang ang Search and Service Center na matatagpuan sa Don Roman Village Street, Cotabato City. At atin din sa inyo na Ministry of Labor and Employment or Molibarm sa pamumuno ni Molibarm Minister Dato Muslimin Gisema or Bapamos at ang kanilang General Director Dato Surabo Butazila Jr. 36 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa iba pa nating mga balita sa ating balitang nasyonal, lumubo na sa 18.13 trilyon ang utang ng Pilipinas nitong Enero 2026. Makaraan i-front load ng administrasyon ang pag-issue ng utang upang makakuha ng mas mababang interest ayon pa sa Bureau of the Treasury. Base sa datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 2.41% kumpara sa 17.707 trilyon noong December at 11.16% naman na mas mataas kumpara sa 16.312 trilyon noong January 2025. Sa kabuuang utang, may 12.324 trilyon o 68% ang domestic debt. Sinasabing mas mataas ito ng 1.72% mula sa 12.116 trilyon noong nakaraang buwan at 11.19% kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Unika pa ng Bureau of the Treasury na nagkaroon ng net incurrence na 208.5 billion sa government securities dahil sa mataas pinaigting na pag-asa sa lokal na pinagkukunan ng pondo. Umabot naman sa 0.47 billion ang halaga ng foreign currency dominated domestic securities. Sa kabilang dako, tumaas naman sa 5.809 trilyon ang internal debt, mas mataas ng 3.89% mula sa 5.591 trilyon noong December at 11.10% kumpara sa 5.228 trilyon noong January 2025. Apat na pong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa dating mga balita. Pinagtibay ng Department of Labor and Employment or DULI sa pamumuno ng Bureau of Workers with Special Concern ang dedikasyon nito sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga kasambahay sa buong bansa. Kasabay nito, pinangunahan ng DOLE ang buwan ng selebrasyon ng Araw ng mga Kasambahay sa may timang tuloy-tuloy na kwento, pag-asa at pagkakaisa tungo sa bagong Pilipinas. Ayon pa kay BWSC Director Lailani M. Reynoso, patuloy ang kanilang mga aktibidad upang maipaalam sa mga kasambahay ang kanilang mga karapatan, benepisyo at proteksyon mula sa gobyerno. Mula Enero
or mula noong January 18 hanggang February 18 na 2026 sinagawa ang mga aktibidad sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang mga learning session na tungkol sa batas sa kasambahay, Republic Act 10361, ILO Convention number 19, Wage Order at Social Protection Program. Sa NCR, nagkaroon ng libreng health services at tupad profiling, kasumbahay competition at livelihood assistance para sa mga kasambahay. Sa Central Luzon sa Calabarzon, isinagawa ang Pledge of Commitment para sa patasan na pagtrato sa mga kasambahay. Isa iba pang rehiyon na nagkaroon ng pampering services, wellness kit, grocery packs at tulong pinansyal. Kasabay nito, nagbukas ang mga help desk at one-stop service shop para sa civil registration, legal aid at test the skill demonstration. Ang selebrasyon ay nagbibigay diin sa patuloy na suporta ng DOLE sa mga kasambahay habang kinikilala ang kanilang mahalagang kontribusyon sa mga pamilyang Pilipino. Apat na 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, inanunsyo na Commission on Election or COMELEC ang pansamantalang suspensyon ng overseas voters sa registration sa Israel at Iran dahil sa tumitinding atensyon sa Middle East. Ayon sa advisory, suspendido ang consular services at overseas registration activities sa Israel mula March 4 hanggang March 7 na taong kasalukuyan, habang sa Iran ay suspendido ito hanggang sa susunod na abiso. Papatuloy naman ang voter registration sa iba pang bansa sa Middle East. Nagsimula muli ang overseas voters registration para sa 2028 national election noong December 1, 2025 at tatakbo hanggang September 30, 2027. Lumubo ang tensyon sa Middle East matapos ang joint military operation ng United States at Israel laban sa Iran. Sinabi ni Ferdinand Marcos Jr. na mahigit 1,000 Pilipino ang humihiling ng repatriasyon dahil sa sigalot. Inihikayat din niya ang lahat ng panig na magpakita ng pagpipigil at umaasang magkakaroon ng agarang tigil putukan. Maaring makipag-ugnayan ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong sa Overseas Worker Welfare Administration hotline. Samantala sa kanilang hotline number sa Metro Manila, sa number na 1348 at sa regional 02-1348 at sa kanilang Viber 0915-079-5005 at 0969-169-7068. Apat na 45 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Pinaigting na Philippine National Police o PNP ang seguridad sa ilang embahada sa bansa kasunod ng naganapan na protesta malapit sa United States Embassy sa Maynila nitong araw ng Martes.
Ayon kay PNP Chief General Jose Miliciano Nartates Jr., nagdagdaga ng mga pulis na itatalaga upang bantayan ang mga imbahada at pamahalaan ang trapiko sa mga lugar na posibleng pagdausan ng mga demonstrasyon. Inatasan din ang mga tutorial units lalo na sa Metro Manila na manatiling alerto. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang US Embassy sa Manila, ang Iranian Embassy sa Makati City at ang Israeli Embassy sa Taguig City. Noong araw ng Martes, nagtipon ang mga nagprotesta sa Calao Avenue at nagtangkang magmarcha patungo sa US Embassy, ngunit hinarang sila ng pulisya sa Rojas Boulevard. Ayon pa kay Nartates, layunin ng masa pinaigting na presensya ng pulisya na maprotektahan ang mga demonstrador at ang publiko. Nakikipag-ugnayan din ang PNP sa Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng pamahalaan upang bantayan ang mga kaganapan. Lumalala ang tensyon sa Middle East noong huling bahagi ng Pebrero matapos maglunsad ng malawakang military operasyon ng United States at Israel laban sa Iran. Gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng drones at missile patungong Israel at pag-atake sa mga pasilidad militar ng US sa ilang bahagi ng rehiyon. Apat na 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, umabot na sa 1,824 overseas Filipino workers na naapektuhan ng tumitinding tensyon sa Middle East ang nabigyan ng on-site assistance ng pamahalaan. Ayon pa sa Department of Migrant Workers at Overseas Worker Welfare Administration or UAP, noong araw ng Merkules. Sa press briefing sa Mandaluyong City, sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdag na binibigyan ng tulong alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan at proteksyon ng mga OFW at kanilang pamilya. Ayon naman kay OWA Chief Patricia Von Kauna na kabilang sa ayon naman kay OWA Chief Patricia Ibon, kauna na kabilang sa ibinigay na tulong ang pagkain, hygiene kits, pansamantalang tirahan at akomodasyon, welfare checks at pagbisita sa mga opisyal at pagtugon sa mga katanungan tungkol sa repatriasyon at evacuation. Iniulat din ni Cacdag na nasa 336 OFW na na-stranded sa iba't ibang international airports kabilang ang Hong Kong, Singapore, Malaysia, Manchester sa United Kingdom, Rome at ilang lugar sa Eastern Africa. Ang nagbigay ng tulong sa bilang na ito, 22 OFW na na-stranded sa Addis Ababa Buli International Airport sa Ethiopia ang naribok na at nakatakdang makauwi sa Pilipinas. Sinabi rin ng mga opisyal na nasa 1,189 OFW mula sa mga apektadong bansa ang nagpahayag ng tensyong magpa-repatriate. Limampung minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
At yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita. At ang ating arangkada balita ay hatid sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at 2nd floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Dr. Suhra Adam Glang. At hatid din sa inyo ng Bagua Line Clinic na matatagpuan sa may Kimpo, Bagua dos, Cotabato City. 51 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon. At ngayon ay araw ng Huwebes, ikalima sa buwan ng Marso 2026 at ikalabing 5 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic calendar. Kamusta po ang ating mga avid listeners sa ating mga kapatid na Muslim na kasalukuyan nag-aayuno. Hello po sa inyo at sa ating mga viewers, hello to Ma'am Simbay Adam, hello ating Ma'am, good afternoon, watching from Takurong City. Ayan, God bless po at salam din po at hello kay Ismail Sanday. Assalamualaikum mga DJ Maya Mapia Maludo, Ramadan Mubarak. Shoutout po sa mga friends ko kay Simbay Adam, walang iba, kay Ima of Mulabi, Ada of Matanog, at sa'yo rin Ate Maya Iranon Manisan, Sukran na DJ Maya nagpa-shoutout po from Matanog. At hello po dyan sa may Matanog area to all Ibay family. At sa ating mga empleyado ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMN. Yung iba ay nasa bahay na ba? Ayan. At 3:30 ang out ng iba. Yung iba naman ay baka nasa alas 2 wala na sa opisina. 53 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Aura Isco Kakula Ventures Corporation nasa pamamahala ni Manager Abidin Ali at ng Surgery Service Center located at Dondroman Velo Street, Cotabato City. At hatid din sa inyo ni MP kay Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema. Mampot 4 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras at hello po sa ating mga avid listeners dyan sa may Bangsamoro Government Center. At dyan sa may lugay-lugay area kay Noraida Udasa na always nakikinig. Yan, 55 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer, KBP license, Sir PB Jawaril. At sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusing. Ito po ang inyong nakasama. Radyo natin Caroline Abas sa tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo
sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magandang hapon, Central Mindanao. Magkaka